Ay, Ma'am TPL, Ganun. eto tanong. Kasi mukhang wala ka pa namang president on mind apart from Wala. no bias shit with kasi si speaker pero hindi pa siya nag-a-announce. Hindi pa. Punta tayo ng vice president. Sinong napipisil mo? Kung tumakbo sana kung interesado siguro tumakbo si Secretary Gibo. Si Gibo Secretary Chodoro. Gibo. Oo nga no. Si Magalong, ayaw mo ba si Magalong? Nye? Uy, andiyan si Boss Paco. Magalong, Benjamin. Magalong? Oo. No. Sorry sa mga fans ni Mayor Magalong ng Baguio. Hindi ko po siya type. Sorry. Hindi. Si Sec Basta Gibo. susugal pa ako masusugal pa ako kay General Torre. Sorry ha. General Torre. Susugal pa ako kay General Torre, Nicolas Torre III. Sabi ni Sentry, kahit presidente pwede raw si General Torre kung walang itataas ng kamay yung admin na iba, pwedeng si General Torre daw. Ibig sabihin ganun kataas tingin ni hindi ko alam yan, pero I think sa mga ganyan na bagay kailangan ni General Torre tumakbo sa isa pang before yung presidency. Oo. Kailangan siya tumakbo sa isang local executive post. From Baclaran to Monumento. Joke lang. Tumakbo siya ng taga saan ba siya? Tumakbo siya pagka-kongresista, ganun. O, yun ang kailangan, kasi kailangan talaga yung isang presidente ideal, no? Meron kang experience sa legislature. Meron kang experience sa executive. Correct. Diba? Tapos kung may diba, kung secretary position, ganda rin, no? Oo, si PBBM, remember, naging siyang governor sa kanilang lugar. It is a governor is akin to a executive position. Correct. Naka-experience din si PBBM na congressman. Tapos naka-experience din si PBBM ng senador. Naging senador. So, meron siyang legislative, alam niya yung sa legislature, alam din niya yung sa executive. So, mas maganda talaga yung susunod na presidente, meron tayong merong experience sa both sa executive tsaka sa legislative. Diba? Yun yung hanapin natin. Hindi, maganda nga yun. Actually, hindi ko alam kung na-introduce ko na sa iyo, no? Meron ako ditong profiler na ginagawa eh. Yung may mga may mga senator na, kunyari yung senator, Senator Bongo, may profile na ako niyan. Tapos, madali lang. Tapos, siguro by the end of 2026, ipapublish ko as a website. Para makita mo kung ano yung mga kalokohan ni Bongo. Kukolektahin ko lahat. Kung ano yung rango niya bilang senador, ilang batas na yung naipasa. Ganon. Oo. Parang siya, parang Wikipedia na dedicated lang sa mga politicians. Ganon. Okay. I-share natin yan. Gusto mo na nasimulan ko na yun eh. Nasimulan ko na eh. Gusto mo na researcher? Ang ganda. Sige, magkano? I-share ko sa'yo para tingnan mo kung ano yun. Natatawa ako recently lang. Oh. Pinagtripan ko si Mike Defensor. Oh. Mike Defensor ba? Dahil doon sa sinabi ni Ombudsman na Boying. Yung sa mining. Oo, nung Saturday, si Ombudsman Boying doon sa kanilang show, may radio show sila, no? Yun yung meron silang pinagtatawanan nila si Mike Defensor. And yung topic nila is yung mining. At so, naisipan ko, pagtripan ko nga to si mining. So, ako, nag-research ako kay Mike Defensor 20 years. The past 20 years niya since 2020 hanggang ngayon, or nung naging siya, lalo na nung naging DENR secretary siya ni former President Gloria Macapagal Arroyo. So doon ako nagsimula nung DENR secretary siya hanggang ngayon. So yun, and doon pinost ko doon sa page ko na bago. At kung interesado kayo malaman kung ano ang
ang involvement ni Mike Defensor sa mining industry, puntahan niyo po yung The Political Yun, Labandera 4 page at basahin niyo doon. Huwag po kayo magreklamo na mahaba yung babasahin niyo kasi 20 years po yun na inano ko lang sa maliit na nga yung kinukonsider sa isang Facebook post. Yun na yun. Pwede ko ba i-echo yung mga posting mo? Oh, sige, go. Ilagay mo sa ano mo. Magpo-full-time ano na ako eh. Magpo-full-time vlogger na ako. Ganun. Sige, yan. Hindi, Mo doon. ang tagal ko na kasi yung planong gumawa ng mga skits ba. Kunyari, posting mo, tas maganda. Parang babasahin ko lang, tas papakita ko yung mga picture. Kunyari, yung topic mo si ganto. And then, of course, sinabi mo, may mining siya sa Davao, tas mining, tas gano'n. Tas yung parang inanarrate ko lang yung ano mo. Mukhang madali. 20 years worth yun ng kwento nandoon. Kung interesado nyo malaman kung anong mga pinagagawa ni Mike Defensor sa mining industry po wala ko ibang mining industry po. Pero ano ba yung sabi? Sabi ni Nyolo si Nyolo. Itong si Nyolo makulit din eh. Sabi ni Nyolo, ano raw eh. May nakaraan daw sila ni GMA tsaka si Mike. Totoo ba yun? Hindi ko alam yan. Wala akong alam. May kanta pa si Nyolo, kay sarap-sarap, ni Defensor. Ito talaga si Nyolo. Baka tayo maano yan. Oo nga eh. Bad. Oh. Ang alam ko lang, may nare-remember ako nung time ni former President Gloria Macapagal Arroyo involving Mike Defensor. Isa sa mga nakwento noon, kontrobersiya ng mga panahon na yon, yung kanyang yung pa-birthday niya sa kanyang anak na nagdibu. Ano yun? Naging controversial? Yes, yung padibu niya sa anak niya. Bakit? Yung mga panahon anong meron? Siguro nung time na yun. Masyadong bongga. Oo, ganun. Magarbo. That this was early to mid 2000s. Mga yun, yung time na yun. Parang ganun. Yun yung kwento. Pero bakit sa tingin mo ngayon lang pumasok si Defensor? Ngayon lang no, 2025, 'di ba? End of last quarter ng 2025. Siguro apektado yung kanyang mining business. O baka kasi meron siyang mining, yung mining niya ay may dealings with China.